Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Higit sa lahat, ako muna po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang may likha ng langit at ang lupa. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal, kagalang-galang na beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, dearest Papa, the end-time prophet of our loving God, at patuloy natin inaalala, we cherish and treasure the blessed memories ng ating minamahal Assistant Pastor, Lina si Almeda, beloved Mama. At ako po'y nagbumabati rin sa aking beloved wife, Mami, sa lahat ng aking mga anak, sa lahat ng aming mahal na mga kapatid, sa aking mga pamangkin, sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, co-workers, sa lahat po ng ating beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng ating mahal na mga kapatiran na narito. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula sa opening prayer, joyful and solemn song, mahal na Panginoon, na sa nadadama namin ang iyong banal at makapangyarihang Espiritu, mahal na Panginoon, ang iyong kapangyarihan na dumadaloy sa bawat isang narito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at sa mga buhay na patutunan naming nadinig na silbing kalakas, sa bawat isang narito, mahal na Panginoon, sa mga pag-aawitan, umabot sa trono ng iyong biyaya, mahal na Panginoon, at sa pagbibigay isang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon, sa bahaging ito, sa namin pag-aaralan yung salita, mahal na Panginoon, hanggang sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Mahabag ka po sa akin, ikaw maglagay ng tamang salita sa akin, mga labi, at pang-unawa sa bawat makakapakinig nito, mahal na Panginoon. At minsan pa sa iyong kapangyarihan, sa unang panalangin naming minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, higit sa lahat, ako'y nagpapaabot ng Blessed Resurrection Day sa ating lahat. Ito'y bagong buhay, bagong pag-asa na binigay ng pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan ako ng pagkakataon magdala ng mensahe dito sa lugar ng ating pastoral house. Very, very memorable sa akin ang lugar na to. And this is the first time na pala magdadala ako ng mensahe. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa biyayang pinagkaloob sa akin sa araw na ito. Maging pagpapala sana ating mga pag-aaralan dito sa bawat isa mga kapakinig. Magsilbi sana itong kalakasan sa bawat isa sa atin narito. Mga minamahal, ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa kapangyarihan ng buhay, ng bagong buhay. The power to live your new life. Kapangyarihan ng buhay para sa inyong bagong buhay. It is what we call Resurrection Day. The old has been buried and the new has risen. Binigyan tayo ng pagkakataon, mga minamahal. Gusto kong pag-usapan dito. Sa atin ngayon, ang pag-usapan ang katotohanan, ang pagbabago nating buhay, kung paano tayo tinubos, binanal, at pinagpala. Amen. Bago natin pag-usapan ito, nung Friday, nakita natin, inalala natin, ang paghihirap ng ating pinakamamahal na Panginoon. The 7 last word is just the last part of it, but it is so powerful. Kasi ito'y salita ng pinakamamahal na Panginoon in a dying man. Sabi nga natin, ang huling salita ng taong malapit ng mamatay ay mahalaga. It leaves us something to bear in our mind, in our soul, in our strength, in everything in our hearts, na ito'y merong pupuntahang kabutihan. And prior to that, yung last words na yun, merong pinagumpisahan ang pagpapakasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpapasakit na hindi kayang tumbasan ng kahit sino. Ang pagpapasakit kung saan ang kanyang katawan ay niluray. Kung saan ang katawan niya ay binilagay sa kahihiyan na sana dapat tayo ang nandoon. Pero dahil sa pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, inipinalit niya ang kanyang banal na katawan sa ating makasalanang buhay at sa ating makasalanang katawan. Kaya lahat ng ating dadanasin sa buhay ng pag-resurrect ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibigyan natin ang halaga.
Bigyan natin ngayon, mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ang buhay na binigay sa atin ng mahal na Panginoon na bigyan ng kahalagahan. Hindi simpleng pagdurusa ang ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi simple. Halos walang natira sa kanyang laman nang siya'y hinahagupit. Walang halos natirang pagkatao. He was very much humiliated. Tayo nga, pag may nakita tayo magnanakaw na nga, pusher, na pinaparada, sinasaktan, naaawa pa tayo. Meron nga dyan na huling magnanakaw, binugbog, naawa pa tayo. Doon sa taong binubugbog, kahit siya'y magnanakaw. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang kasalanan. Walang kasalanan, pero namatay, nagpakasakit para sa akin at para sa inyo. Pagmamahal na hindi natin kayang tumbasan. Pagmamahal na dapat natin idakila, dalisayin sa ating mga puso, sa buhay pang araw-araw. Hindi tayo pwedeng lumakad dito hanggang ng atin. We cannot walk in this world na dahil sa ating kakayanan. Hindi natin kaya to, mga minamahal. Kaya tayo, nung tayo'y nagkaroon ng pagkakataon, na isilang sa banal na gawain to, sabi nga, totoo ang pagsasakripisyo ng mahal na Panginoon. Totoo ang kanyang kamatayan, totoo ang kanyang pagkabuhay. Ito'y pagpapakita lamang na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Buhay na walang hanggan. Hindi ka pahamakan. Hindi ka pahamakan na nilalakaran natin sa pang-araw-araw natin. Binigay ng mahal na Panginoon ng pag-iingat para sa ating walang hanggang buhay. Sabi, believing in Jesus is not your life to perish, but having eternal life. Pakibasa po natin yung Romans 10, 9 and 10 po. Romans chapter 10, verses 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ito po sa Roma, Kabanatang 10, ang talata 9 at 10. Sapagat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maniligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagkapahayag sa ikaliligtas. Amen. Praise the Lord. Palakpakin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, at ito ang katotohanan ng sabi ng mahal na Panginoon, when you know the truth, it brings freedom. We're slave in sin. Wala tayong magawa doon. Tayo'y bilanggo ng kasalanan. The freedom that God gives us by the precious blood, sa pagkamatay at pagkabuhay nga muli ng ating pinakamamahal na Panginoon, it will bring freedom in our life. Away from sin and going to a new life. Dito natin ngayong pag-usapan ang kapangyarihan ng buhay sa bagong buhay. Let's talk about sa ating bagong buhay. Pag tayo'y tumanggap sa mahal na Panginoon, sabi nga, verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. And verily, verily, I say unto thee, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ginampanan na natin to, mga minamahal. Tinanggap na natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's the first step. Nung tayo tumanggap, tinanggap natin ang pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan to resist ang mga temptasyon, kasalanan. And what we are called is, sa 2 Corinthians 5:17. Pakibasa lang po. The second book of the Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talata po 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na.
narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Dito, in-specify ng mahal na Panginoon kung sino. If anyone, kung sino ang meron ng Kristo sa puso, siya ngayon ay binago. Hindi kung sino-sino. Ang mahal na Panginoon, kinakausap tayo bilang mga mananampalataya because we are already accepted the name of Jesus and yung pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, tayo na bautismuhan na. Kaya dito, kinausap tayo ng mahal na Panginoon, ikaw ay binago na. Hindi na ikaw ang dati. Pero sa pagtakbo ng panahon, tayo nakikipagbaka sa araw-araw nating buhay para malampasan lahat ng tukso, kapahamakan, lahat na, name it, na nahihirapan ng tao. Sabi nga, paano ba, dito sinabi ng mahal na Panginoon, sa mananampalataya na dating ikaw ay wala na at ang bago'y buhay mo ay dumating na. Ngunit minsan tayo, mga believers, it's always asking, bakit? Bakit patuloy pa rin ang nagagawa ko, yung ayaw kong gawin? Yung dapat kong gawin, hindi ko magawa. Huwag kayong mag-alala. Even Apostle Paul, naging panalangin din yan, nasambit din niya yan, kung bakit yung kanyang gustong gawin, hindi niya magawa, at yung ayaw niyang gawin, yun ang ginagawa niya. That is all sa lahat sa atin. Nagkaroon tayo na experience niyan. Basahin po natin kung anong sinasabi ni Apostle Paul, ni Beloved Paul, sa Romans 7:15-25. Romans chapter 7, verses 15 up to 25. For that which I do allow, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law, that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Thank you po. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 25. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Darapat ang kinapuputan ko yung ginagawa ko. Ngunit kung hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako na ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa mga makatuwid, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, darapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti sa aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama sa akin, hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Darapat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan, na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Darapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo Panginoon natin. Kaya tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip
sa kautusan ng Diyos na dapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita po natin, mga minamahal, wala tayong kakapasidad. We cannot do anything. Hindi kakapasidad mo, nagakaya mong baguhin ang sarili mo. Hindi mo pwede sabihin, mabait ako, kaya kong gawin to. We're wrestling not with flesh and blood, but with spirit. Kaya sabi nga po dito sa John 15:5, ang sabi ng mahal na Panginoon, for without me, you cannot do nothing. Ibig sabihin, nothing, wala. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang gawin. Dahil nawala kang kaugnayan sa mahal na Panginoon. Kinonsider nga tayong a vine and a branch. Hindi tayo pwedeng mag-activate kung wala ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sabi nga dito, for without me, we cannot do nothing. Pero that's not the end of the day. Hindi naman tayo dyan matatapos. Kasi mahal na Panginoon, sadyang merong pagtulong sa atin. So it is impossible to live a life of Christ apart from the Spirit of Christ. Hindi pala tayo pwedeng magbago kung malayo ang Espiritu mo sa mahal na Panginoon. Apart from the Spirit of Christ, we can do nothing. But do not lose hope. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil there is another verse that will make everything possible. Sa Philippians 4:13, I can do all things naman through Christ which strengthen me. If without Christ, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Pero pag nandiyan ang mahal na Panginoon, kaya nating gawin sa kalakasang ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Now you can see the difference. Apart from the Spirit of Christ, we cannot do nothing. But we can do all things through Christ which strengthen us. If it is all or nothing, it is in your hands. It's your own decision. Nasa inyong pagpili. It's your choice. Kung gagawin ba natin ang lahat na may kapangyarihan at kalakasan galing sa mahal na Panginoon o wala tayong magagawa dahil walayo tayo sa Espiritu ng mahal na Panginoon. Merong 4 na bagay kung paano natin makukuha yung kalakasan na yan. Sabi, Jesus gives us strength to, 1, accomplish our goals. Masunod natin ang ating mga inaasam sa buhay o ating mga gusto ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi nga sa Psalms 37:4, take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Maging maaya ka sa mahal na Panginoon. Malugod ka sa mahal na Panginoon. Hingin mo sa mahal na Panginoon at ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ano ang nasa iyong puso. Ito'y nakita ko at nakita nating lahat sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kung saan nakita natin, nung wala sila sa mahal na Panginoon, sila'y nothing. You have the power na sabihin natin, they are the known and famous sa Surigao. But without Christ, they are nothing. Nagkaroon nga po ng karamdaman, ng insomnia ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor. Sa kanyang kapasidad, sa kapasidad ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, hindi niya mapagaling ang insomnia. So he cannot do nothing. Dahil wala ang presensya ng mahal na Panginoon. But the time na nakilala niya ating pinakamamahal na Panginoon at ibinigay niya ang buhay nila sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nakita natin ang pagbabago and talagang binigay ng mahal na Panginoon ang desire ng kanilang puso, which is to serve God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. Yan po ang ginawa ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. So, in-accomplish nila ang kanilang goal. Nakita ng mahal na Panginoon ang nasa ng kanilang puso na sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa mahal na Panginoon. Kaya binigay ng mahal na Panginoon ang desire ng kanilang puso. Kaya tayo po ngayon ay mga binunga na lamang po ng mga panalangin, pagpapagal, pag-ayuno at sakripisyo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. There was a time, meron nga po ako narinig na patotoo, dahil sa sobrang pagpapasalamat sa ating minamahal na dearest honorable pastor, yung kanyang, hindi ko alam kung hino-hold up siya. Ang sinabi lang niya sa panalangin niya, nagmamadali siya, mahal na pastor, ligtas mo ko. Mahal na pastor, ilayo mo ko. Ang tinatawag niya na ang ating minamahal kagalang mahal na pastor. Hindi na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero hindi natin ma-blame minsan ang mga baguhang kapatiran. Dahil nakikita nila ang kapangyarihan
Sa panalangin ng tao ng Diyos, nakikinig ang mahal na Panginoon. Pero it is blasphemy kasi po. Kung iahanay natin ang pangalan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po pwedeng mangyari yun. And it will never happen. God will never share His glory to men. Pero itong ginawa ng mahal na Panginoon, according to His heart, He gave us pastor to teach us and nourish us with knowledge and understanding. Hindi nga hinanay sa mahal na Panginoon ang pangalan na ating kagalang-galang na mahal na pastor. Pero it's a big privilege for us na ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, ating kagalang-galang na mahal na pastor, ay galing mismo sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. And we are so blessed. Amen. Ang pangalawa, God will give us strength to influence the world. Para impluwensyahan natin ang mundo. Sabi nga sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo daw ang inaasahan magbago. Ngayon, ang buhay natin parang kinumpira sa dalawang bagay, a thermometer and a thermostat. A thermometer is an instrument that measure kung ang lugar na ito'y mainit o malamig. Pag ito'y mainit, sasabihin ng temperature, mainit. So kung ikaw ay thermometer, pag sinabi mong sila ay mainit, mainit ka rin. Pag sinabi ng lugar ay malamig, malamig ka rin. So you did not dictate the environment. You go with the environment. Yan ang thermometer. But the thermostat, iba naman yun. The thermostat in an instrument that dictate, siya nagsasabi kung palalamigin niya o paiinitin niya. Tayong dapat maiinit na Kristiyano will make the big difference. We should be the thermostat of this world. Na pag pumasok tayo sa malamig, pag-iinitin natin sila sa pagpupuri, panalangin, at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang gampanin natin. Kaya nga we have a power life. A power new life. Because of the shedding of the blood, wash out. Hindi na tayo ang luma, tayo ay bago. Hindi na ikaw kung sino man nakilala ko nung araw. Dahil ikaw ay binago ng mahal na Panginoon. Hindi kapangyarihan ng tao, basta ito'y kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pangatlo naman po ay yung resist temptation. Temptation is a part of life until we longer have a born of sin, we will be tempted to commit sin. Kaya nga sabi sa Psalms 119:11, the word have I hid in my heart that I might not sin against thee. God promised will not allow a temptation to come on you. Hindi po pwedeng mangyari yan. Sabi nga, may mga salita ang ating pinakamamahal na Panginoon. May mga salita ang ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating treasure. Mamaya pag-uusapan natin kung paano at ano ang dapat natin at ang kahalagahan. How we will treasure the Word of God. It is very important. Etong sa atin, yung pananambahan, fine. Holiness, fine. Tithes and love offering, fine. But if you don't know the Word of God, there is a problem. Sabi nga, delight in the Word of God. How can you delight in the Word of God if you don't know the Word of God? And how can you know the Word of God if you don't read the Word of God? And how can you read the Word of God without understanding the Word of God? And without understanding, how can you implement the Word of God? It is a stage. Itong dapat nating ginagawa. Sabi nga, tayo ang thermostat. Tayo ang nagbidikta sa kanila. Hindi tayo ang pwede nilang hindi tayo pwede nilang diktahan. We can make them, but they cannot break us. Hindi tayo pwedeng talunin ng mga. Ang pang-apat po is endure trials and hardship. Sabi nga, count it all when you fall into various trials. Sa James 1:2-4. Pakibasa na lang po sa English. Sa Tagalog po. From the book of James, chapter 1, verse 2-4. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith
worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talata ay 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sariling tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay mayroong ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia po, there is peace that passes understanding. Magiging payapa ka kung alam mo lahat ang mga bagay na to. Magkakaroon ka ng kapayapaan kung kaya mong gawin ito because ikaw ay kasama ng pinakamamahal na Panginoon. If you always intact sa mahal na Panginoon, you can do everything. Lahat kayong bigay. You face trials with a joy and courage and a strength inside. I can do all things through Christ within me. Now the question is, paano natin ba magkakaroon tayo ng kalakasan? Ito na po yung tinatakbo natin ngayon. Kanina, sabi nga, kung saan galing ang ating bagong buhay sa pagpapakasakit ng pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, pinag-aralan din natin, para magkaroon tayo ng kalakasan sa piling na mahal na Panginoon, kailangan natin huwag humiwalay sa piling na mahal na Panginoon. Pero paano natin gagawin ang kalakasan nito na patuloy? Sabi nga, paano natin gagawin, sino bibigay sa atin ng kalakasan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan kita ng tutulong sa iyo. And I give you the Holy Spirit. Sabi nga, Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Yung strength naging nadagdagan na. Nagkaroon na ng conclusion, nagkaroon ng finality, na sabi ng mahal na Panginoon, magkakaroon ka lang ng kapangyarihan, kalakasan, kung ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasayo. Paano natin gagawin na magkaroon tayo? How will we have to know na yung banal na Espiritu nasa atin na? You see, when you open your life, kung bubuksan mo ang buhay mo sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, at ibibigay mo lahat ang sa iyong buhay at ang desisyon mo. And you said, Lord, I want to be in my life. I want you to be in my life. Gusto ko mahal na Panginoon na sa akin ka. Patuloy kang mamuhay sa akin. Jesus came into my heart, and when you pray this prayer, this is the Holy Spirit takes up in residence in you. Pag pinanalangin mo ang mahal na banal na Espiritu, ay mananahan sa atin. Yan ang kapangyarihan na sinasabi. The Spirit of Christ, it is the Holy Spirit who now comes. You become the temple of the Holy Spirit. Sabi nga sa John 4:16-16, sa English lang po. Sa John 14:16-17. The book of John chapter 14 verses 16 and 17. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Dito po sa Juan, Kapitulo 14, ang talata 16 at 17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aaliw, upang siyang sumasa inyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyong at sa inyo. Praise the Lord. Sa Romans 8:11, ang sabi rin naman po dito, but if the Spirit of Him that raises up Jesus from the dead dwells in you, He that raises up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. Kung yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ang nagpabuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon at yun ay nasa sa atin, we are alive. Buhay na buhay tayo. Sabi nga, and when the power of the Holy Spirit comes upon you,
As Jesus said, once you belong to Jesus and the Holy Spirit is in you, look what the Bible says in Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kung ikaw pala ngayon ay nasa Espiritu na, you're living in the Spirit of God, hindi mo na kayang gawin ang gawa ng sanlibutan. Kaya mo ngayon sabihin, hindi ko gagawin yan. Dahil ayaw ng pinakamamahal ng Panginoon yan. Hindi na ako nabubuhay. Hindi natin sinasabing, literally, wala na tayo. Hindi, Espiritu tayo, no. The flesh is here. Okay, narito. Pero ang nananahan dyan, ang Espiritu Santo, yan ang nasa sa atin. Yan ang wag nyong iwawala at wag nyong pag-iingatan. Kasi ang Espiritu Santo, minsan nag-grieve. Pag hindi mo siya inalagaan. Pag hindi mo siya sinunod. Pag hindi binigyan ng kaimportansya ang banal na Espiritu, mawawala yan. Tignan natin at nuwain natin. Ang magsilakad kayo sa Espiritu ay hindi niyo gawin sa pita ng laman. Hindi sinasabi dito, kung lalakad ka sa Espiritu, ay mawawala ang pita ng laman. It is still there. But what you have in you now is the power to resist the lust. Question? How do we walk in the Spirit? Be continually filled with the Holy Spirit. Patuloy tayo na lumakad sa Espiritu Santo. Be filled with the Holy Spirit, not in the spirit of wine, as the word, hindi sa Espiritu na kung ano-ano. Espiritu to ng mahal na Panginoon ang pinag-uusapan. And when you have the Spirit of the Holy Spirit, now it bears fruits. And what is the fruit of the Holy Spirit? When you have the fruit of the Holy Spirit, you have the character of God. Sabi sa Galatians 5:20, 22 and 23, the fruit of the Holy Spirit is love. Pero mga minamahal, yung love is the base of them all. Kasi nga, for God so loved. So it's the base. Without love, there is no joy. Without love, there is no peace. Without love, there is no long-suffering. Without love, there is no gentleness. Without love, there is no goodness. Without love, there is no faith. Without love, there is no meekness. And without love, there is no temperance. Against such, there is no law. Law of the sin and death. Yan sinasabi natin, minamahal, kagalang-galang ng mahal pastor. If you have the fruit of the Holy Spirit, tapos ka na sa kasalanan, tapos ka na rin sa kamatayan. Ikaw ngayon ay nabubuhay ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Believing in the Word of God is also an act of faith. Ang paniniwala mo sa salita ng mahal na Panginoon at ang pagbuhay mo bilang anak ng mahal na Panginoon ay isa ring paggawa ng pananampalataya. Sabi nga sa Hebrew 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yung parang talagang hinahanap mo siya. Paano mo hahanapin ang mahal na Panginoon? By continually filled with the Word of God. Ito yung sinasabi nga natin, kailangan natin, alamin natin ang salita ng mahal na Panginoon. How can you trust the unknown God? Paano paniniwala ng hindi mo kilalang Diyos? Ano sabi nga dito sa Jeremiah 9:23-24? Know with me, in these things I delight, said the Lord. Basahin po natin ang kabuuan po yun. Yung Jeremiah 9:23 and 24. And Hosea 6:6. The book of the prophet Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. Jeremiah 9:23-24 po. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. God bless you po. Ito po sa Jeremias, kabanatang 9:23 hanggang 24. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagpapakublib bagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa
Sabi ng Panginoon. 9:23, 9, Dito po sa Jeremias, Kabanatang 9, 9, 20. 23-24, ito po sinasabi. Ganitong sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanya nakikilala ko na ako ang Panginoon na nagsasagawa na sa lupa ng kagandang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito'y nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi rito? Yung marunong, wag kayong magmalaki sa inyong karunungan. Sa mayayaman, wag yung pagmalaki yung kayamanan. Sa mga malalakas, wag yung ipagmalaki ang inyong kalakasan. Don't give glory sa mga bagay na yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ito ang bigyan mo ng kaluwalhatian, ay unawain mo at kilalanin mo ako. Binigyan ng emphasis na mahal na Panginoon, unawain at kilalanin mo ako. Bakit? Dahil sa ganitong kapamaraanan, ako'y nalulugod. The greatest desire of God is to know Him. And that is the greatest need of man. Ang kalakasan o ang kaligayahan ng mahal na Panginoon, kilalanin mo siya. At tayo naman, yun ang ating talagang pangangailangan. That is our greatest need, to know God. Without God, we can do nothing. But with God, who strengthens us, everything is possible. Sabi nga dito sa Hosea 6:6, I desire mercy and not sacrifice. Hindi ko kailangan ng sakripisyo mo. Ang kailangan ko'y habag. And the knowledge of God, more than burnt offering. Hindi ko kailangan ng mga inaalay mo. Ang kailangan ko yung kilalanin mo ako. There is no use in giving sacrifice without knowing God. Sabi nga, nandyan po yung mga nakita natin ng mahal na araw, may mga nagsasakripisyo. Kung ano-ano mga ginagawa nilang pagpapakahirap. Hindi na kailangan ng mahal na Panginoon. Dahil sa ginagawa mo yan, nagpapapakasakit ka, sinabi ng mahal na Panginoon, ako na ang gumawa para sa iyo yan. Pero kung gagawin mo yan, gagayahin mo mahal na Panginoon, hindi mo kilala ang pinakamamahal na Panginoon. You don't know God. Hindi kailangan ng mahal na Panginoon ang pagpapasakit mo. Dahil He had done that. Ginawa na ng mahal na Panginoon para sa atin. And He is the only one qualified to do the greatest sacrifice para tayo matubos, to sanctify us, to redeem us. Yan ang pinasasalamatan natin sa mahal na Panginoon. Sabi nga, to have power to live your new life is to know the greatest need of man, and that is to know God. John 17:3, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom had sent. Palaging sabi ng mahal na Panginoon, kilalanin mo. Kilalanin mo. Kilalanin mo. Dahil sabi nga, you have to know God. Ang sabi nga natin, minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, hanggang sa oras na ito, kinikilala ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bakit? Ang sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, wala pa akong naggagawa. Ibig sabihin, nagsusumikap. Sabi, pag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, it doesn't mean you're entitled to go to heaven. It's just the lowest level na you are sealed with the blood of God. Entry level pa lang yan. Kasi sabi ng mahal na Panginoon, if you know me, you have to live with me. You have to walk with me. You have to learn me. And you have to love me. Yun ang sabi ng mahal na Panginoon, pag kinilala mo siya, lalakad ka ayon sa Kanya. Kung kilala mo siya, mabubuhay ka ayon sa Kanya. Kung kilala mo mahal na Panginoon, magmamahal ka ng ayon sa Kanya. Sino ngayon ang magkakasala laban sa mahal na Panginoon kung kilala mo ang pinakamamahal na Panginoon? We can never, sabi natin, hindi natin pwedeng, hindi sundin ang salita ng mahal na Panginoon. Dapat alalahanin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Yan ang pakikipag-usap ng mahal na Panginoon. Sometimes we read the Bible, yes. But do we understand the Bible? If we really know the Bible, we should know and go to the author of the Bible. Hanapin natin kung sino may likha ng Biblia. Sino nagbigay ng inspiration to write all these promises in life. Bakit ba tayo nahihirapan gumawa ng mabuti? Nandiyan ang pangako ng mahal na Panginoon. Siya nagbigay ng buhay sa atin.
Bakit gumagawa tayo ng masama? Walang pinangako sa atin si Satanas. Ang pinangako lang niya sa atin ay sirain ang buhay natin. Pero ang pinakamamahal na Panginoon, siya lumikha sa atin. Ang pinakamamahal na Panginoon, ang lumikha sa atin. Siya nag-aalaga sa atin. Siya nagpo-provide ng everything. He's the provider, the comforter. He is the healer. He is the Almighty God. At ang sabi ng mahal na Panginoon, I want you to live with me. I want you to be with me. Kilalanin mo ko, a day to day, glory to glory. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Kilalanin mo ang pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang kaluwalhatian. You cannot know God in one sitting. Ako, kilala nyo? Sasabihin nyo, ikaw si Brother June. Pero what do you know about me if you don't know me? You know about Jesus, but you don't know about Jesus. Iba po yung kilala mo lang at kilala mo. Yan ang kulang sa atin. Yes, narito tayo, nananambahan tayo. We have to know God. Sabi na mahal, pero kilalanin mo ko. You have to know me. That is my delight. Yun ang aking gusto. Gusto ko kilalanin at makita niyo ang pangako ko sa inyo. Nakita niyo kung paano ang buhay ko binigay sa inyo. Hindi pa yan. Ang dami kong bibigay sa inyo dahil mahal ko kayo. Kayo ang tunay kong mga anak. Ang buhay ko, binigay ko para sa inyo. Nilikha ko ang mundong ito para sa inyo. At saka mali rin po na sinasabi natin, mahal tayo ng mahal ng Panginoon. Gaanong kalaki ang pagmamahal ng mahal ng Panginoon sa iyo? Sinlaki ng mundo. Pag sinabi mo yon na singlaki ng mundo ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa iyo, ganyan lang ang tingin mo sa mahal na Panginoon. Dahil kung makikita mo ang mundo, the earth, is just a little portion of the galaxy. And is a small form. Pag sinabi mong nasa universe and sa cosmos and doon sa black hole, wala, hindi mo na makita yung earth. Ganong kaliit ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. From the beginning, God. Walang naud. Kaya lahat ng makikita mo, wherever you are, nasan ka, nandyan ang mahal na Panginoon. He owns everything. Nandun ang mahal na Panginoon sa atin. Kaya huwag nating mamalitin ang Diyos na tinuturo sa ating pananambahan. Ang kilala ng ating minamahal ng mga magulang sa mahal na Panginoon, totoong makapangyarihang Diyos. Totoong Diyos na makapangyarihan. Totoong Diyos na sumasagot sa atin. Huwag natin patagalin ang ating pangunawa. Marami na tayong nakikita. Ang sabi nga, eto na ba ang huli? Eto na ba ang pagdadating? Sinyalis na ba ito ng end times? People are always asking, ito ba one of the sign of the end times? Sabi ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, huwag mong tignan kung ito'y sign. Ang tanongin mo, are you ready? Huwag tayo maghanda sa mga pagtanong-tanong lang. Ito na ba ang end time? No. Tignan mo sarili mo, handa ba ako if it is the end time? If you don't know the answer, know God. Because that is the power of your life. A new life given to us na pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito, when you know God, you will believe. When you believe, you will have faith. When you have faith, you will have trust. And when you have trust, you will have no doubt. Without doubt, you will start to love God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with your strength. Hallelujah. Finally, may binigay ang mahal na Panginoon assurance sa atin. Kung kikilalatin natin ang pinakamamahal na Panginoon, we have the best assurance in our lives. Ano sabi dito? Sa Isaiah 41:10. Ang sarap. If you read it with all your heart, unawain nyo, fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang magumilihanan. Pakibasa po sa Tagalog English po. From the book of the prophet Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Isaiah Kapitulo 41, talata po ay 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Pag ito'y sinapuso nyo, mga minamahal,
fear not, huwag kang matakot. Kung sabihin ko sa aking anak, Matt, huwag kang matakot. Matt, huwag kang magulmianan. Dahil ako ang Diyos mo. Whatever problem you have, what kind of sicknesses do you have, fear not. Because I am your God. Ano mang klaseng problema meron tayo, ano mang pagsubok ang dinadaanan nyo, fear not. Be not dismayed. Kasiguruhan sinabi ng mahal na Panginoon, I am your God. Ako ang Diyos mo. Know me. Live with me. Walk with me. And I'll show you my glory. If you know God, you have a resurrection power. His resurrection guarantees a resurrection when He comes again. Finally, ito yung aking last verse na talagang pinangahawakan natin dahil ito'y naturo sa akin sa lugar na to. And it's always, bago tayo matapos ng ating panalangin, meron tayong binabanggit, yung Psalms 23. And it brings to me yung Psalms 23:6 sa puso. Mula nung natuto ko manumbahan, hanggang sa mga oras ito, yan ang nilalagay kong kasiguruhan sa aking puso. Surely, pakibasa po. Psalms 23:6. The book of Psalm chapter 23, verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dito po sa mga awit 23, versikulo 6. Tunin ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin. Sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, ako itatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. If you believe in this verse, you're assured of your eternal life. Sabi nga dito, hindi ko sinasabi maybe, maybe not, or it might be. Ang sabi nila dito, surely. Surely goodness, kabutihan at habag ay susunod sa iyo. Sa lahat ng iyong araw, ng iyong buhay, ito ang pinaka-safeguard natin, assurance from God, and you will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Meron lang po akong gustong i-share na isang illustration ng isang tao. He is a British minister na nagkaroon siya ng sakit. Sakit na nagkakaroon ng problema sa kanyang mga muscle. Na yung sakit na to na nagkaroon sa kanya, na-waste yung kanyang katawan. Namayat siya. Pati ang kanyang boses na wala. At ang kanyang lalamunan ay hindi na pwedeng lumunok. He continued in ministry right after the point where his voice had gone and he could barely hold the pen. Tuloy pa rin sana siya, kaya lang wala na talaga lumalabas na boses sa kanya. Hindi na siya makapagsulat. Dumating ang araw ng pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon at wala siyang boses. Ang ginawa niya, sumulat siya sa kanyang anak na babae bago siya mamatay. Sabi niya, it is terrible to wake up in a resurrection day with no voice, with which to shout, He is risen. Wala na akong boses. Wala na akong boses para sabihin ko, buhay ang pinakamamahal na Panginoon. Mulay siyang nabuhay. Wala na akong ganun. Sabi niya, ang suswerte ng mga kapatiran o pinagpala ang mga tao na may boses na pwedeng sumigaw, na purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Pero sometimes hindi ginagawa ng tao to. Parang naiya, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Parang kung pwede magtago pa. Is this the God that sabi niya, I am your God? Fear not, be not dismayed. You will dwell in the house of the Lord forever. Ito ba yung kakayamang Diyos? Ito ba ang Diyos na sabi natin, pagpupurihan natin, ibibigay mo ang buhay mo. Kung hindi mo siya pwedeng purihin, luwa natin at dakilain.
At hindi mo siya pwedeng patotoo. Sabi nga, we are created to be a witness for God, for His glory. Minamahal tong araw na to. Pinagpala ako, nakakap ko kayo. Sa lugar na pinagpala ako. Sa lugar kung saan ko nadama ang una, I was filled by the Holy Ghost dito. Sa lugar na to, marami akong pinagpapasalamat sa lugar na to. Dito ko natagpuan ang totoong Diyos. Dito ko natagpuan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dito ko nabuhay na may pagsiguro na meron Diyos na nag-aalaga sa akin. Sa aking sambayanan, sa lahat ng mga kapatiran. Ito ang aking pinagpapasalamat. Kuhanin man ako ng mahal na Panginoon. Natupad ang aking pangako. Na makapagsalita ako para purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Dakilain ang mahal na Panginoon. At pwedeng dahil ako may boses pa, pwede ko pa isigaw, buhay na ang Diyos na aking pinaglilingkuran. God is risen in this day. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tumayo po tayo at awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Say, oh.
trono para iligtas tayo, mga minamahal. Dakilang pag-ibig ang binigay ng mahal ng Panginoon. Salamat po, mahal ng Panginoon. Salamat, dakilang ako. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, mahal ng Panginoon. Salamat sa tugon, mahal ng Diyos ng Kalbaryo. Salamat, mahal ng Panginoon natin. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila ka mo, Diyos. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, mahal na Panginoon. Wala kang katulad na Diyos. The great one that is Jesus. Patuloy natin ipaabot sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang pagpapasalamat na sa lugar na ito at ang ilang pag-ibig ng Diyos ay sumahatid. Dakilang pag-ibig mo, Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating minamahal na mga baguhan, special po sa ating mga live webcast viewer, ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito upang bigyan pansin mo ang kaligtasan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Mapalad ka sa ngayon lang nakatunghay at nanonood sa banal na gawain na ito. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya mismo ang gumawa na ito upang tawagin ka sa araw na ito. Saksi po kayo sa mga dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Laksa-laksang mga himala na ang katapatan ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Kung iyong isuko ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mangako ka na maging tapat ka at maglingkod ng buong puso, buong lakas, buong sigla. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po, sa ating mga baguhan, pakibaba lang muna po yung kamay. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos na nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao
upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala ng iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal, matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po ito pagsanib ng isang bagong relihiyon o sekta. Hindi po. Ito po'y pagsakatuparan ng banal na kasulatan. Ito'y kautusan ng ating dakilang Diyos. 2,000 taon na mahigit ang nakakalipas hanggang kasalukuyan. Narito tayo sa huling panahon. Propeta ng Diyos ang nanalangin at ang kanyang itinuturo niya ay buong katotohanan. Kaya mga minamahal ko, napakalaga ng bautismo sa tubig upang makasiguro sa buhay na walang hanggan. Ang pang-apat ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain, maglilingkod ka ng buong katapatan, nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban. Ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Ayon po sa banal na salita. Kapag sumayo ang banal na Espiritu, isisigaw mo, totoo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magaganap at magaganap ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa iyo, nakasulat dito, ipapatotoo mo. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging ating live webcast viewer. Itaas nyo po ang inyong mga kamay, 2 kamay, bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipikit nyo ang mga mata at kayo yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Buksan nyo ngayon ang inyong mga labi at sumunod sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, inaamin ko na ako'y isang makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Nangangako po ako na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo po ako sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Narito po ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Nagpapasalamat kami dakilang Ama na binibigyan mo pa na maraming pagkakataon na maraming tao upang lumapit sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat ang kanilang pangalan niya sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ito po ang simula ng tapat na paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos.
maging sa lahat po ng ating live webcast viewer, sa magitan po ng ating live webcast mula po rito, this is the powerhouse of God. Abot po buong mundo ang kapangyarihan ng Diyos. And you will testify, yes, Jesus is risen. Nabuhay na maguli ang ating pinakamamalapan. Pagpapalain tayo, physically, materially, higit sa lahat, ang pinakamalaga. Meron siyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal. Wala po tayong dapat ipangamba. Hallelujah. We don't have to worry about anything. Basta ikay nananalig at nakikilala mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Manalangin po muna tayo ng pagsisisi, maging sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong Pilipinas at buong mundo, minamahal. O madikila namin ang mga Diyos na mapangrihan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoon Isus sa unang dalangin ng aming minamahal, ginigalamal pastor, beloved and honorable evangelist Vuldes, Brother Meda, your end-time prophet. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, mahal Panginoon, sa dakila pagkakataon na maunawaan namin ang iyong salita, mahal Panginoon. Makilala ka namin ang lubos at makilala namin kapangyarihan mo sa magitan ng pagtuturo namin na maginigal, magulang sa iyo. Kung saan kami nasumpungan sa iyong pagkulang, patawarin mo po kami. Lubos po kami nagsisisi at tulungan mo kami, mahal Panginoon, na masusunod po namin lahat ng kautusan, mahal Panginoon, pa maging handa sa iyong pagbabalik at habang nag-aantay kami sa dakilang araw na yan, mahal Panginoon, aming katubusan, maging ilaw kami at asin sa libutan ito na makapagdala kami ng maraming kalwa sa iyong panan. Mahal Panginoon, hallelujah, hallelujah, lubos ay pasasalamat at patuloy na inagin ang lahat mga pinangakong spiritual, physical, material, nag-uumapaw sa buong sambayan ng ginagalang magulang sa iyo. At beloved noble pastor, beloved children, na sila po ay tinalaga mo upang pangalaga ng banal na iglesia. Sagdali na yung banal na iglesia at may pangalaganap ng isang ebanghelyo sa buong kinapal, mahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At gayon din po, mahal Panginoon, patuloy namin din nadalangin naming bansang ito, mahal Panginoon. Ang mga taong nasa lusak pa ng kasalanan, sila magkaroon pa ng pagkakataon, mahal Panginoon. Nakikita po namin ang hindig-hindig na kalalagayan sa mga oras na ito. Mahal Panginoon, gamitin mo ang banal ministry ito. Ang bawat manampalataya sa banal ministry ito, mahal Panginoon, pag sila'y maakay namin sa iyong paanan, mahal Panginoon, bago mahuli ang lahat, O Diyos, at sila po'y maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan, O Diyos. Hallelujah, at magkaroon din ng kapangyarihan makalaban sa mga, hallelujah, pandemic na ito, mahal Panginoon, at lahat ng mga nangyayaring trahedya sa buong mundo. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin po natin natin minamahal, ginigalmal pastor, the end-time prophet of Alaming God, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa ating mga kaibigan, kung saan sila naroon, anuman ang kanilang mga karamdamang taglay, kanilang mga problema kinakaharap. Hallelujah, abutin sila na makapangyarihang kamay ng ating mahal Panginoon. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Maging mga tao na sa lusak pa ng kasalanan, na hindi nakikilala ang ating, bigyan pa ng chance ng ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, lahat naman sa mga espiritong karamdaman, cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, spiritual problems, financial problems, cast out, drug addiction, COVID-19, hallelujah, mga virus na ito, cast out, in Jesus' name, be healed, and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Huwag na po kayong sisigaw kapag sa inyong mga lugar ay may maiistorbo mga katabi nyo, mga minamahal. Pero kapag lugar nyo ay malaya kayo makasigaw ng malakas dahil walang maistorbo, hallelujah, ay magagawa nyo po, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po ay namahal, mahina lang po ito yung mga boses. Tatalo tayo 3 beses, sabay ng pagbanggit ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise
Yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise the Lord. Glory to God. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At dito po, ating beloved day preacher, Dr. Rick Alarcon, for our announcements. Amen.